there's a time and judgment, therefore the misery of man is great upon him. Ano sabi? May bawat panukala at sa bawat panukala may oras at panahon at kahatulan. Okay? Kanya pag kinuha mo isang bagay nang wala sa oras, wasak. Okay? And I'll explain that later. Father, we are so thankful that there is always your will, not our will, your way, not our ways, your plan, not our plan, your timing, not our timing. Help us to submit. Help us to become what you want us to be. Thank you, Lord. Talk to us. Thank you for a wonderful opportunity na nakita namin ng ulan at nawa yung mga nasalanta rin po ng malakas na bagyo nung last Sunday, kayo po ang magpaigi, ang mga nasirang kalsada, kayo po magpala, na ito'y magawa agad at mga kababayan namin na naapektuhan. I ask that you help them and help us to prepare for more storms, for more troubles, because we're on the last days. Ang kailangan namin, presensya mo, kahabagan mo, kawan mo. Salamat po sa inyo. In Christ's name we pray, and all God's people say, please be seated. Thank you very much. Okay? Nandito ho si Pastor Jihu. Okay, kilalanin natin si Pastor Jihu. Tayo ka lamang. Okay, taga-Palawan yan. Shall we say, hello? Andito rin si Pastor Hope. Okay, si Pastor naman Sanara. Tayo ka lamang, Pastor Hope. Shall we say? You see, kahapon dumating yan si Hope. Okay? Sabi ko, sige, wala tayo mga kasama. Yung iba nasa naghahanap ng campsite, iba nasa Leyte. You see, sabi ko, sige, ako na magsusundo dito kay Hope. Si Pastor Hope, okay? Ay anak ng pastor to. Okay? Nakita niya tong ministry natin. Sabi ko sa kanya, nakita ba yung laki ng ministry, yung building na meron dito? Bakit? Kasi yung ministry na ito yung pinuntahan ko nung huli, yung 4 hours away from Puerto Princesa. Okay? Siya yung kanilang church, yung tinutulugan namin, yung bahay kubo. Okay? Now, sa akin kasi, kaya bago kang pastor o hindi, pag pastor ka, are you following me? Irerespeto kita, susunduin kita, aalagaan kita. Ayun me? So, din-drive ko yan. Kaninang umaga, sabi ko, Jihu, nasundo ka ba? Hindi po eh. Bakit? I don't know. I will talk to the drivers. Nag-text ako sa inyo kagabi, di ba? Sabi ko, ba't pumunta ka rito mag-isa? Ba't hindi ka sinundo? You see? I adjust my schedule to any kind of ministry that I have. Why? Mga pastor to eh. You see? Nasa probinsya to mga to. Ang turo lagi ni pastor, kung natatandaan o matatandang mga kaanib din eh, pag may pumuntang pastor kay taga-probinsya yan o itrato nyo ng tama. Walang malaki o maliit na pastor. You see? And that's what I'm very careful of. Hindi ko ahayaan. Kakapon sabi ko, Pastor Hope, dadalhin kita dito sa ospital kay Doc Jenny. Sabi ko, kanya lang, wala daw parking. Sige, hanapan kita ng lugar ha. Sabi ko, diyan ka bababa, Doc Jenny, ito na po si Pastor Hope. Okay? Gawa mo ng ngipin, pagandahin mo, tinanggalan pa ng 7 ngipin pa. Nga, Pastor, matatagal lang kami. Sige, tatambay muna ako sa bangkal para doon ako mag-iintay. You see? Nag-intay ako, sabi niya, Pastor, mahaba ho ito, umuwi muna ho kayo. Hindi, umuwi muna ako. Okay? Sabi ko, paggawa mo siya ng ngipin na transparent. Diba? Magandang ngipin yun eh, pustiso, transparent. Diba? Diba? Bungi ka naman. Hindi, meron yan. Hubuti, hindi, magugulat sila ngayon. Sabi ko, sige. Tapos sabi ko sa kanya, nung gabi, meron lang akong meeting. Ibababa kita sa MOA. Okay? Tapos, may tinatawagan ako, hindi sumasagot. Sabi ko, dapat kasama mo. Ito yung pera, kumain ka dyan. First time mo sa Maynila? Opo. First time mo sa MOA? Opo. Ito ha, pumunta ka dyan. Yung lahat ng pwedeng puntahan, wag lang sa mga bahay aliwan. Okay? Pumunta ka, tapos dito kita susunduin. Ha? Pagkatapos ng meeting ko, mga 10:00 siguro yan, tatawagan kita, text kita, dito kita susunduin, tapos aalis tayo. Okay? Sige po. Now, batang pastor to eh. Wala pang 1 taong pastor to. Sa June pa siya mag-1 taon. Okay? Anak ng pastor to, mas malaki ministry ko sa kanya. Pero bakit tinatrato ko ng ganon? Pastor to eh. You know what I'm saying?
na huwag niyong aalisin yung kataga at yung tatak ng Bible Baptist Church of Pasay. Kanya pag may pumapasok na pastor din at yan ay bisita natin, irirespeto ninyo. Okay? Dahil pag hindi nyo respeto yan, naku, sinasabi ko sa inyo, ako ang makakatakip sa inyo ng masama. Ako magdidisiplina sa inyo. You don't do that. You see? Because these are pastors. I am more older than him. 37 years old siya. 37? 36? 34? Oh. Parang anak ko na to Pero I have to respect him. Bakit? Pastor yan I will adjust everything. Just to serve these pastors. Why? That's the oil that I have. You see? That's what we should do. Now, gusto kong maintindihan ninyo, when the Lord said there is a purpose, because to every purpose there is a time, lahat ng purpose, lahat ng layunin, lahat ng panukala, may tamang oras. Okay? Aliana, this is the time for you to have a boyfriend. Okay? This is time for you to study more, to study. You know why? I don't know if you have seen this, okay? In China, merong isang gamer na ang pangalan si Fat Cat. Okay? 21 years old, sikat, kilala, pinapalakpakan, ang galing. Financially okay, physically okay, but spiritually zero, depleted. Emotionally depleted. Relationally depleted. You know what happened? There was a time last week na sabi niya sa kanyang girlfriend, "Hi, nasan ka? Makita tayo. Busy ako May ginagawa ko, may trabaho ko. Kain tayo sa McDonald's. Alam mo naman, yun ang paborito kong kainan Hindi naman ako nakain ng gulay, pero dahil sa'yo, kumakain ako ng gulay. Tara, kita tayo. Sabi ng ganun ng babae, hindi busy ako nasa trabaho ako. Sabi ko, kain tayo. Sabi nung ni Fat Cat, sabi niya, kain tayo kasi gusto kong makita mo kung ano itsura ng taong pinagmumukhang tanga. Tinatagalog ko na lang kasi mahirap intindihin yung Chinese. Sabi niya, bakit? Nasa tapat kita may kasama kang ibang boy. Ginagago mo ko. Okay? Mayaman, bata, magaling, pero walang Diyos. Okay? Walang stability. You know what he did? He went to Yangtze River and he ran and killed himself. Hindi dahil may trabaho ka. Hindi dahil may pera ka. Hindi dahil meron kang nobyo o nobya. Okay ka na. No. It's about your spirituality before God. It's about you being stable emotionally, mentally, physically. Are you following me? Alam mo, nagluksa ang China. Nag-iyakan sila. Kawawa yung girlfriend. Binash. Okay? Kasi hindi pinatay naka-online Kamusta? Ito. Sabi niya, this is my last video. Goodbye. Then he jumped off the Yangtze River and he died. Mayaman. Magaling. Madiskarte. Pero walang Diyos. Pangalawa, walang emotional stability. Pangatlo, walang relational stability. Tanong ko sa iyo, ano sabi ni Preacher Jeff sa inyo last Sunday? Pag may kinuha ba sa iyo ang Diyos, magtatampo ka? O magpapatuloy ka? Are you faithful? Pag may binago ba? Sino yung hindi mo kayang patawarin? Sino yung hindi mo kayang harapin? Are you following me? In the waiting room of life, we can choose to panic. That is our natural response. Ito yung natural na mangyari sa'yo. Magpapanik ka. We tend to focus on what is going around us. Kanya nung makita ni Fat Cat, pambira ka, niloloko mo ko harap-harapan. Imbis na maging matatag, imbis na maging maayos, imbis na maging sandalan siya, bumigay, tumalon sa Yangtze River. Anong sabi ng mga tao? Huwag mo kasing ibibigay ng lahat-lahat sa tao. Yung tao, yung girlfriend niya, bililan pa niya ng store, pinaganda pa niya yung tindahan, everything.
Pag hindi ka naging matatag sa Diyos, you will look on what is going on around us. Hahayaan mo yung circumstances convince you that there is no more reason for you to wait on God. There is no reason for you to be patiently waiting on God, to trust God, to hope in God. Tatanggalin yan. Ito yung nangyari sa isang bata, 21 years old. Sabi ko, ano itong nangyari sa feed ko? Puro ito. Sino ba itong fat cat na to? Alam ko, fat. Pero yung fat cat, sabi ko, sino to? Tinignan ko, sabi ko, and that is exactly what the devil is doing. Now, instead of us panicking, instead of us getting irritated, instead of us, hurrying up, why don't you choose to trust God? Lord, regardless of what is happening, I choose to trust you. Whatever happens, tanggalin mo, bawiin mo, paluin mo ko, kung mali ako, disiplinahin mo ko, kung tama ako, if you don't want to bless me, I'm fine. Basta ikaw ang inihintay ko, please, seek God not His gifts. Huwag mo nga hayaan na kanya ka lang faithful kasi may answered prayer ka. Paano pag wala kang answered prayer? Paano pag hindi ka pinagaling? Paano pag bumagsak ka? Paano kung halimbawa yung inaasahan mong sweldo, hindi yun ang binigay sa'yo? At paano kung halimbawa yung inaasahang promotion, hindi binigay sa'yo? What will happen to you? You see? Ang daling bumigay. Ang daling mawasak. Bakit? We are not in tune to wait on God. Maghintay tayo. Ang iniintay natin ang Diyos. Listen, I always say, full-time is not my calling. Jesus is my calling. He is my reward. He is the focus. Kasi pag hindi ko ginawa yun, saan ako dadamputin? Lahat pwedeng mawala. Ang kalusugan pwedeng mawala, ang pamag-anak pwedeng mawala, ang relasyon pwedeng mawala, ang kayamanan pwedeng mawala, ang lahat pwedeng mawala. You don't put your faith and on your hope on something that can be taken away from you. Dapat dun sa hindi mawawala. What is that? God and God alone. Huwag mo nga hayaan na mawala lang ang nanay mo, mawala lang ang tatay mo, wasak na. Pero mong girlfriend pa lang niya, hindi naman niya jowa. Girlfriend pa lang. You see? Remember these two things when you're waiting on God. God is never in a hurry. Hindi siya nagmamadali. Okay? There's a right time and exact time for everything. When He created the world, He created first, let there be land, sea, let there be vegetables, trees, fruit-bearing trees, fowls of the air. And then after that, He created man. 6 days. On the 6th day, He created and then He rested. He is never in a hurry. Ba't magmamadali ka? Ilang taong ka naghintay iyan na makapagtanong? No, isa, magkatabi ka. Oh, ikaw, Ian Luna, ilang buwan ka naghintay? 6 months. Oh, pumunta ka rito one Sunday. Hindi kita kilala. Anong sabi mo? Pastor, ito po sitwasyon ko. Pwede po ba makitira sa inyo? I don't know you. I asked Pastor JK, who are you? Sinabi niya sa akin, sabi ko, save ba to? Opo, di tinanong kita kung ligtas ka. Oh. Tapos kinuwento sa akin yung nangyari sa inyo. Sabi ko, sige, you stay here. But while you stay here, you have to do something. Oh. Now, finally, pinapakita mo sa akin yung mga kontratang pupuntahan mo. Oh. Yung kumpanyang kukuha sa'yo. Am I right? Oh. Ang tanong, will you live on that? Matutuwa ka ba kasi may trabaho ka na? O matutuwa ka kasi may Diyos ka? Iniwan ka ng asawa mo. Nawalan ka ng trabaho. Tama? Anong sabi mo sa akin 6 months ago? Wala na po kasi nahihirapan na po ako sa trabaho ko eh. Tama? O sabi ko, magsimula ka. Maghintay ka sa Diyos. Habang naghihintay ka, magbantay ka dyan. Habang nagbabantay ka, mag-serve ka. Okay? Ba't ka magtatampo sa Diyos? Oh. Now, He showed me, Pastor, ito ho ang trabaho ko. I'll be working here. Ito po, hindi ko mamaintindihan yung mga ibang detalyo. Pero I'm happy that He will be having a job. Pero hindi ka pwede mag-asawa. Hindi ka dapat. Am I right? Oh. Magtitiis ka.
Am I right? Oh. Ikaw, Ian, nagtatrabaho ka rin. Ian Utor, tama? O, galing ka ba doon kanina? Oh. Nakita mo si Ma'am Cherry. Oh. Ganun lang. God is not in a hurry. Okay? And God is never late. And God's timing is always perfect. Ano sabi ko sa inyo last Monday? Nasa airplane kami. 1:30. Umaakit na. Papunta na kami sa runway. Sabi ganun, balik sa bay number 10. Babalik. Anong gagawin ko doon? So nandun kami. So I work. Habang nag-work, sabi ko, Nedy, hindi ko matawagan si Kong. Ay, boss, nasa conference call kasi kausap si Congressman Genre, merong gagawin. O sige, text mo lang sa akin ha, wala bang schedule si Kong na napupunta yung Bureau of Immigration? Wala po sinabi. Mami ang konti, Pastor, andito na po. Sabi ko si Junjun, si Boss Junjun. Yeah. Sabi ko, sige, papupuntahin ko yung mga tauhan, yung mga kasama. Sige po. Ay, Pastor, umalis na po 4:30. Ba't ganun kadali? Okay naman, okay po. Sabi ko, Calter, wag na kayong tumuloy. Umalis na daw yung boss nyo. Okay? Then kagabi, nagpatawag sa akin na meeting. Sabi niya, Pastor, thank you talaga, ha? Bakit? Sinabi lang ni Kong na, meron ka pala mga Kristiyanong kasama, pakinggan mo sila. Bakit? Kasi, nagpunta sila doon, at hindi na sila tinira dahil nakita na CHED at saka DFA yung may problema, hindi Bureau of Immigration. Sabi ko, kalma lang kayo, mag-intay kayo, kaya kayo, magiging maayos kayo. Sabi niya, Pastor, how can we help? Sabi ko, what do you mean, how can we help? Is there anything that we can help the church? Sabi ko, meron kaming community service ng August, last Saturday. I need some medicines. I need some doctors and things. Sige po, kaming bahala. Do you need some wheelchair? May pipilayan ako, bigyan mo ko ng wheelchair. Sige po. Okay? O baka naman sa sobrang laki, hindi na kailangan makalaon. Mag-wheelchair na rin. Yan lang, malaking wheelchair. Okay? Salamat po, Pastor. Sabi ko, thank you. Sabi niya, salamat po talaga. Sabi ko, no. I just want you to see this, okay? And I would like you to see the church, okay? Pastor, alam mo naman, member ako ni Pastor pero doon ako sa kabanatuan sa Nueva Ecija. Sige, pag kami pagkataon ka pumunta ka, para makita mo yung church namin, para maintindihan mo, okay? Sabi ko niya, Pastor, lahat ng tinanungan namin, sino ang pwedeng magkaroon ng koneksyon? Lahat sa'yo binabato, ikaw daw Sabi ko, no, I'm not a good person there. Okay? In fact, nagtatanong ako, nagpipray ako sa Lord, Lord, tulungan mo. Kanya pala nag-intay kami ng 1 o'clock hanggang 9:30. Sabi na, Pastor, kung hindi ka na-delay, mukha kaming tanga lahat. Hindi namin alam ang gagawin namin sa problema. Sabi ko na ayos na, kanya nga pinatakbo, pinapunta kanya nung Wednesday, wala nang privilege speech laban sa inyo. Because you learn to wait. You learn to pray. Ang tanong ko sa iyo ito, in many aspects of your life, from business decision, sa tab-ar mo, from your closest relationship, do you understand the timing that God has for you? Bakit magmamadali? Ba't aapuruhin ng Diyos? As a follower of Christ, bilang mananampalataya, it's critical na we stay tuned to God's timing. Huwag kang mauuna, huwag kang mahuhuli. Okay? Anong sabi? I think Amos 3:3 yata yun. Amos chapter 3 verse number 3, if I'm not mistaken. Okay? Sabi ng Amos chapter 3 verse number 3. Okay? Sabi rito, can two walk together unless they agreed upon? Tingnan mo ha? Sabi ng Amos chapter 3 verse 3, pwede bang lumakad ang dalawa na hindi sila nagkakaintindihan? Na sila'y magkasundo? Hindi ka pwedeng mauna ng isang hakbang sa Diyos. Hindi ka dapat mahuli. Kailangan timingan mo. Lord, humahakbang ka na ba? That's why we need to be in tune with God in prayer. Hayaan mo nga Diyos ang gumawa ng tinatawag na wave. At tayo, ititignan natin, Lord, what would you bless? Yun ang gagawin ko. You see? Every accomplishment involves timing.
You see? Niya sabi ko, Lord, kung natatandaan nyo, 1996, dapan-dapa tayo, ang bigat ng problema natin. Sabi ko, Lord, gumawa ka ng wave. Gumawa ka ng wave. Tapos sasakyan namin. Anong pwede mong gawin? You see? Kasi dalawa lang ang pwedeng mangyari. Malugmok kami, mawala ng pag-asa, hindi na tumayo, mawasak na tong church, o pagpapalain mo kami. And we will take that. We will take that. Anong sabi ko sa inyo noon? Pag hindi tayo nagkasundo, hindi uutusan ng Diyos ang blessing na dumating sa atin. Anong sabi ko sa inyo? Pag hindi tayo nagkasundo, isang araw makikita nyo, Metropolitan Bible Baptist Church Pasay, Pastor Ben Abante, Pastor Joey Saco, preacher. Is that what you want? Or Lighthouse Bible Baptist Church, Dr. Ben Abante Sr., Joey Saco, preacher. Or Christian Bible Baptist Church, Dr. Ed Lorena, Pastor, Joey Saco, preacher. What do you want? Bible Baptist Church. Then we stayed on that. And God saw our unity. Why? Ang blessing hindi darating yan. Uutusan ng Diyos yan. Anong sabi ng Psalm 133? Okay? Verse number 1. Okay? Ano sabi? Behold, how good and pleasant is for brethren to dwell together in unity. Okay? Unity. You and I. T-Y. Are you with me? Dwell. Mabuti to, hindi lang good, pleasant pa. Ang baboy, good. Pleasant pala, hindi good. Ang ampalaya, good, pero hindi pleasant. Pero ang unity, good and pleasant, bakit? Sabi ng verse number 3, okay? Sabi kung paano yung hamog mula ni Hermon ay bumababa, ganun din naman, ang Dew na bumagaling mula sa Mount Zion pababa, for there the Lord commanded the blessing. Uutusan ng Diyos ang isang blessing na dumating sa family pag nagkakaisa. Kanya, if you want your family to be blessed, dapat yung anak mo, ikaw, asawa mo, nagkakaisa yun sa prayer, sa pananambahan, sa paglilingkuran, at dapat, bakit? The Lord can command the blessing, ganun din sa simbahan. Timing. And I always say, Lord, pag hindi kami nagkakaisa sa family, huwag mo kami pagpalain. Anong silbing pagpapalain mo kami, wala yung asawa ko, wala ako sa kanila, wala yung anak ko, wala yung, you know saying? There's no reason. Huwag mo nga hayaang meron ng titulo. Si Fat Cat, magaling, kinilala. I-search mo mamaya sa Google, who is Fat Cat? Makikita mo, kinilala, kanya lang emotionally drained, spiritually drained, relationally drained, nagpakamatay. Bakit? Iniwan sa ere. Si ate nonit niya, hanggang ngayon nandito pa. Hindi siya nagkaroon ng damdaming masama. Kasi, sumasama pa sa adult ladies, pati itong si Helen, nasa adult na, di ba? Kasama ito. Pwede silang, ba't kami dadalo nyo sa adult? Wala naman kami mga boyfriend, wala nang mag-ask na mag-ano sa amin. Pero bakit? Kasi they are in tune with God. Huwag mong titingnan lang yung panlabas na blessing. Walang kwenta yan, pwedeng mawala yan. Ang intayin mo, the Lord can command the blessing. Now, tatandaan natin, our life is compared to surfing. Wala kang makikitang surfer na sasabihin, tara, gumawa tayo ng mga alon. No. Surfer cannot create waves in the sea, in the ocean. Only God can do that. Diyos lang ang gagawa ng malaking alon. It means the surfer would spend a lot of time waiting. Magandang tignan yung surf na ganyan. Magandang tignan. But it takes a lot of skills. The same is true to life. Kailangan, Lord, what are you teaching me while I'm waiting? Anong tinuturo mo sa akin hanggat hindi mo binibigay promotion, hindi mo binibigay anak, hindi mo binibigay asawa ko, hindi bumabalik, hindi nagbabago yung asawa ko? What are you teaching me? Kanya sabi ni Ecclesiastes chapter 8 verse number 6, okay? Sa bawat panukala may kapanahunan, sa bawat panukala may katulan. What does it mean? There is a right time and a right way to do everything and we know so little. Huwag magmamadali. Kanya sabi ko madalas, pag natuto ko maghintay, mas maganda yung blessing mo. Bakit? Yung blessing na laos na. Yung building na laos na, ikaw okay ka pa. Sariwa, maganda. There is a rhythm to life.
When you learn to do the right thing at the right time, it takes skills. Hindi ito pagalingan lang. Hindi ito yung nakapag-pray ka, nakapag-preach ka, nakapagpakanta ka, nag-special number ka. That is just a fire. You don't go for motivation. Go for discipline. You know what I'm saying? Motivation, pambira, may kasama, may tropa, na-blessed ako, nag-forward ako eh. Motivation yan eh. Paano pag wala ng blessing? Paano pag walang magandang preaching? Paano pag wala kang kasama? Will you still do the same thing? Will you still read your Bible? Will you still come to church even if there's no reason? Will you still win soul? Will you still do the right thing kahit walang sagot? That's discipline. That's the oil. Huwag kang maghintay ng event. Ang hintayin mo, Lord, what are you teaching me? How can I be closer to you? How can I do this? Mga kapatid, listen. The more you grow as a follower of Christ, the better we should be walking in the Spirit. Holy Spirit, what will I do? Holy Spirit, what will I do? You see? Sabi ko nga sa mga kusap ko, alam mo, nung Lunes na yun, kamote kayo. Hindi ko na alam kung pagbalik ko, kung paggagalitan ako. Dahil ang kulit ko na eh. Dahil hindi ako nag-i-interfere sa mga congressional hearing na ganyan. Wala akong pakialam yan. Pero buti lang nung Monday, nung magkita kami, everything is okay. Sabi niya, nakita ko naman eh, tama. Sinabing ganun, oh. Sabi ko, buti kung hindi, kalto kayo sa akin lahat. Napapagalitan ako sa inyo. Timing. Sometimes God will lead you to walk slowly. Sometimes you can live trying to make your own waves. Talo ka dyan. Hindi magtatagumpay yan. Mapapagod ka dyan. Or you can learn to see and catch the waves God is making all around you. So what can we learn there? God's timing, not my timing. I move quickly in keeping my promises to God. Kamusta yung pangako mo sa Diyos? Kyle, ilang taong ka na? 22. Okay. Yung pangako mo nung ma-save ka, yung pa rin ba pangako mo ngayon? Yung pangako mo nung mag-forward ka, yun pa rin ba pangako mo ngayon? You see? Nung mag-forward ka, Rain, na you will use your time, talent for the Lord, yun pa rin ba pangako mo ngayon? Ferry, nung dalaga ka, ngayon may asawa ka na, kasing tangkad mo na yung anak mo, yung bang pangako mo, yung pa rin ba pangako mo? Are we quick in following God's command? I will never allow my success or whatever level that God has given me for me not to serve. It's my privilege to serve. Are you quickly? Do you move quickly in keeping your promises to God? Alam mo, mayroon isang talata sa Biblia na sinabi na pag ikaw hindi ka seryoso sa mga pangako mo, hindi ka papansinin ng Diyos. Okay? Ano sabi mo, Lord, baka pagtapos lang ako. Lord, ma-promote lang ako. Lord, makuha ko sa sweldo. Lord! Kamusta na ang pangako? Do you remember one time na sinabi ko sa'yo, nag-a-apply ako pinatawag kami ng Sprague, tapos sabi ko, Lord, alam ko akin na to eh. Alam ko, pinag-pray ko to eh. Ang hiling ko lang, sana sa last interview, ako yung una. Kasi lagi na lang huli. Saw ko. Naman akong karangalan dyan. Oh, mas lamang ako ng konti. Zap to, zap. Tsaka dito, tang. Oh, di ba? Oh, saw ko. Pero Lord, pagkalimbawa, 1985 yun, wala pang first noon. Hindi pa nagtuturo si pastor ng first fruits noon. Yung 1 month salary ko, Lord, sa'yo. Napatunayan ko sa'yo ang 30% ko. Okay? Pag napasok. Then all of a sudden, Jose Francisco Sauco, wow! Ang pira. Last interview ito, ma'am? Yeah. Punta ako doon. Tumayo yung si Romy Castro, yung manager. Umupo doon si Benjo. Sabi ko, hi, good morning, sir. Joey Sauco po. Kayo po si Benjo Antonio. Benjo, sir, magkano pangalan natin? Ano magkapareho? Benjo, Joey, o Ben Joey, sir. Saan ka nakatira? Sa Flores.
Sabi ko, ang church po namin, sir, nandyan po sa may E. Rodriguez. Oh, doon ako nag-aaral sa may Tipaes. Pasay City. Oh, sir, malapit lang kami doon. Ito. Teka. Ako nga pala nag-interview sa iyo, hindi ikaw. Ba't ikaw tanong ng tanong? Oh, sige, sir. Pero hindi naman ako talaga mag-interview yung isang umalis. Ba't umalis? Natatae. Oh, sige, ano to? Sir, triangle. Hindi triangle yan. Diode. Hindi diode, sir. Pag dito yung polarity, di dyan pupunta. Pag dito. Sige, tapos na. Yun lang, sir. O, sige. Sabi ko, Lord, tutuparin ko yung pangako ko sa'yo. Na yung unang sweldo ko sa'yo. Okay? Di nasalubong ko si Romy, sabi niya, tapos na. Sir, madali po yung tanong, kanya madali yung sagot. Halika nga rin marunong ka magbasa ng plano. Opo, tignan mo. Ano mangyayari? Holy Spirit. Ano makikita ko dito? Bakit? I made the Holy Spirit my very best friend. Kanya kung kukuha ka ng exam, kung kukuha ka ng may interview, Holy Spirit, anong tamang sagot? Pero ito yan, hindi ibibigay sagot sa iyo kung di ka nag-review. Mag-review ka din. Hindi siya yung parang genie na your wish is my command. No, magre-review ka. Holy Spirit, ba't di mo ko tinulungan? Hindi ka naman nag-review, nanood ka ng Netflix magdamag. Because Holy Spirit, ano marine? Ay sir, hindi huubra. Bakit? Grounded. Then pag uwi ko, sabi ng nanay ko, kamusta? Ma, may trabaho na ako. Ito na ho, hanggang makagraduate po ako nila. Pampira. Di magkano sweldo mo? Alam mo na mga nanay. Ang nanay, unang tanong, magkano sweldo mo? Malaki ho, ito ho, tatanggapin. Kanya lang ho, meron daw silang patakaran. Anong patakaran? Na yung unang sweldo kanila. Ba't kanila? Baka daw ho, may masira. Kasi mama, yung palang pinanghihinang doon sa mga IC, 24 karat gold. Tapos baka may mawala, baka may pambabayad. Ba't naman malaki? Iya mo na yun, 1 month lang. Tapos mama, ito, mami, yung every month, meron tatanggaling 30%. Bakit tatanggalin? Hindi ko masabing offering Ba't tatanggalin yung 30%? Kasi pondo daw baka nga may mangyari sa trabaho. Hindi kayang tanggapin ng nanay ko na nag-o-offering ako ng 30%. Hindi kayang tanggapin ng nanay ko na yung unang sweldo ko mapupunta sa church. Hindi kaya. So ginawa ko na ng kwento. Tinupad ko yun. Kanya sabi ko sa inyo nung Sunday night, kung hindi mo gusto ang kinakain mo, mula sa prutas ng puno ng tinanim mo, tanungin mo sarili mo, ano ba tinanim mo 20 years ago? Ano tinanim mo 40 years ago? Ano tinanim mo 30 years ago? Kasi it is what you gonna reap. Ano sabi ng Ecclesiastes chapter 5, verse number 4? Pag ikaw ay nangako at namata, huwag mong pagpapalibang tuparin ito, sapagkat walang kagaligayahan ng Diyos sa mga mangmang. Ibig sabihin, pagka si Johan Herolaga nangako, hindi tinupad, mangmang ka, you're a fool in the sight of God. Pagka si Mama Risa, hindi niya tinupad yung pangako niya, na hindi na ako kakain ng baboy. Nangako ka ba nun? Nangako ka? Na hindi ka nakakain ng baboy? Di ba nangako ka? Pag hindi mo tinupad, sabi ng Diyos, you're a fool. Ano yung mga pangako mong hindi tinutupad? Ami, pag hindi mo tinupad yung pangako mo, nababalik ka ng hapon, magso-soul winning ka, kakanta ka sa choir, walang panahon ng Diyos sa mangmang. Sa Diyos ka nangako, hindi kay pastor. Sa Diyos ka nangako, hindi sa simbahan, sa Diyos. Kanya sabi, walang kaligayahan ang Diyos sa mga mangmang. James, nangako ka, aayusin mo yung buhay mo. Tama? Meljun, nangako ka. Hindi ka nababalik sa inuman. Am I right? Nangako ka. Eugene, nung ikinasal ka rito, siya lang ang mahal mo. Tama? Tanong, siya pa rin ba? Am I right? Jessa, nangako ka. Ano sabi mo? No carb. No sugar. Kasi hindi nakasya yung damit. Kamusta yung pangako mo? Nelia, yung pangako mo na hindi ka na magiging parang doon sa mga anak mo. Nakita mo, ang 2 anak mo, tama? Nag-intayan sila.
Hindi ba yun ay isang magandang patotoo na ikaw ay natutong makikita mo na simpleng babae ka, nandoon ka lang, lumaki ka lang sa Pampanga, malapit sa Bamban Tarlac. Oh, kababata mo si Alex Guo. Okay? Oh. Pero makikita mo dalawang anak mo, tama? Sa De La Salle University pa nag-aral. Eh ngayon kung hindi mo tutuparin ang pangako mo, anong silbi niyan? O Sofio, nung kinasal ka rin eh. Sabi mo, mamahalin mo si Didit. Kamusta yung pangako mo? Wala na. Eh walang panahon ng Diyos sa'yo. Oh. No, kidding aside, pag nangako ka, kasi, ano ba sabi ni Pastor Benny nung Monday? Alam mo, Joey, dapat yung mga pastor, matuto sa iyo eh. Ano matututo sa akin? Na hindi ako ginagamit. Bakit ho? You're not coming to me because of what you can get. So po, hindi naman ho ko sinanay ng pastor kung ganun eh. Ang alam ko lang, ipag-drive siya. Ang alam ko lang, utusan niya ako. Oh. Sama, itong pastor to, sana huwag maging kagaya ng isa, dapat maging kagaya mo. Eh, sabi ko, pare na lang ho natin. Titignan ko kung ano magagawa ko. Sabi ko, salamat ho pala sa tiwala. Wala yun, wala yun. Sabi ko, thank you ho. You see? Sabi ko, Pastor Fajardo, ng isang araw, sabi ko, hindi ko humakontak yung number ninyo. Eh, baka kasi sa signal. O, sabi ko, ako pupunta sa inyo ng umaga ng Thursday, ha? Kasi ho, dito, ay, naku anak, wala ako. Eh, nasan ho kayo? Meron akong fellowship na pupuntahan. Eh, baka magdamagdang yun. Eh, sabi ko, paano ho yung pasalubong ko? Siguro gagawin ko na lang ho. Gagawin ko na ng paraan. Siguro kung hindi, baka Friday, ha? Hindi ho pwedeng hindi kita mapupuntahan pagka isang linggo. Kailangan makikita tayo lagi. Nirequire niya ba sa akin yun? Hindi. Desisyon ko yun eh. Bakit? Why would I change yung recipe ng blessing ko ngayong 60 years old na ako? Lalo kong iingatan. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Diyos sa mga nagkaroon ng pangako sa Diyos, huwag kang magliban na ito pa rin ito. Jethro, nangako ka sa Diyos. Tama? Huwag mo ipagpapaliban. Kasi wala siyang kasiyahan sa mangmang. You made a lot of promises in the past. Perhaps last Sunday you made a promise, you came forward. Nung umaga nung nag-preach si Preacher at nung nag-preach ako, you came forward. You made a promise to God. And pagkatapos pag-uwi mo, anong sabi mo? Ba't ko ba naipangako ito? Ba't ko ba nasabi ito? You see? Nung sinabi ko kay Pastor Hope, pumunta ka sa Maynila, dahil nakita ko yung church niya, nakatayo sa pulpito niya, sabi ko, hindi ko kayang tingnan. Walang ngipin, kasi wala pa siya 1 taon. Sabi ko lang sa kanya, you are not entitled, but you're a pastor, learn this. Sabi ko sa kanya, position people will follow you because they have to. Okay? Kailangan dahil pastor ka nila. Okay? Dapat mag-level up ka na isang araw, they will follow you. Okay? Because they want to. Nagkaroon ka na ng relationship. Until they will level up, that people will follow you because of what you have done to the church. Hanggang umabot ka sa punto na people follow you of what you have done for them. Until people follow you because of who you are and what you represent. Kanya susubukan ka. Sabi ko, pumunta ka sa Maynila. Papagawa ko yung ngipin mo. Ikinausap ko naman to. Ako ba magbabayad? Ikaw na. Okay lang sa'yo. Eh, nagbunot ka pa ng ngipin. Oh. Pero ito lang kailangan yung pustisong gagawin mo, transparent. Para maganda. No. Kailangan pag-uwi ni Re, maayos. Eh, sabi ko sa inyo, di ba nung Sunday night, huwag kang magsusukat ng sapatos sa umaga. E di sabi ko, Panginoon, tatawagan ko na yung nagbigay, yung may-ari ng Giras. Hindi ko makontak si Pastor Butch. Dumating to gabi, halika. Alas 10 pumunta ka, papakita ko sa ito. Pinakita ko to. Oh. Sabi ko, anong size ng sapatos mo? 41 po.
Sabi ko, may nagbigay sa akin ng sapatos ng linggo eh. Sukat mo nga. Sabi ko, huwag kang magsusuot ng pantalon na pantalon mo black tapos ang sapatos mo brown. It's a no-no. Pag dark blue or blue, pwede. Pero pag black, black. Dun lang. Okay? Huwag kang magpapalit. Dahil bago ka lang marinig, titignan ka muna. Okay? Sukat mo. Kasya. Sige na. Sa'yo na yan. Kanina ko lang nakausap si Pastor Butch. Tol, isusoli ko sana yung sapatos sa'yo. Kasi maliit sa akin. Mali ako ng sukat, umaga ako nagsukat, so sakto. Pag hapon, masakit na. Kanya kung bibili ka ng sapatos, hapon o gabi. Para hindi sakma. Kasi doon namamaga paa mo. Okay? Pero iba talaga magana. Wala na tayong magagawa. Okay? Sabi ko, dadaling ko siya, pakikilala ko sa'yo, para magpasalamat sa'yo. Okay? Ay, anak ng pastor to eh. Ganun ba? Oo, namatay na yung tatay niya. Pinangako ko, na kapag may mga pastor, I will always treat them on that level that they are servants of God. You see? Sabi ko, ito pera, kumain ka. Okay? Kung maubos mo, fine. Kung may sukle, bahala ka. Umikot ka dyan, mamasyal ka, may meeting lang ako. Tatawagan kita, dito kita pupuntahan o babalikan, pastor ha? Opo. So habang mabaybay kami, kinakausap ko siya, sabi ko, ito gagawin mo. Now I would like to ask you, you made a promise to God, Alex. Are you keeping it? Okay? Are you keeping it? You should have no any relationship with any person, especially to the opposite sex. You following me? Because your daughter is looking at you. Regardless of what happened to you and your wife, you need to stay pure. You understand? No flirting. No secret messages. Nothing. When you make a promise to God, you should be quick to keep it as possible. You know why? Delayed obedience is disobedience. Delayed obedience is unfulfilled promise. Kanya binanggit niya no, Ecclesiastes 5:4, when thou vowest a vow unto God, huwag mong ipagpapalit yan. Tuparin mo. When you make a promise to God, keep it as quickly as possible. When you started following Jesus, you made a promise, Lord, hindi ko na isosot ito, hindi ko na iinumin ito, hindi na ako babarkada din eh. Tanong, bakit lasing ka nung isang gabi? Tanong, ba't may hawak kang baraha nung isang gabi? Tanong, bakit pinuntahan mo yung site na mayroong bastos? Di ba pinangako mo wala ka ng panonood ng porn? You see? Nung linggo nandun si Preacher Moring, nung kumakain kami, ano pagkain natin? Ano sabi ni Pastor Butch? Kailangan walang baboy ha. Alam niyo, speaker natin, ayaw ng baboy. Pati sila nire-respeto yung decision ko. Why? Because I told them I will not eat that anymore. I'm done with that. You see? I have to take good care of myself. Kamusta yung pangako mo? Sabi mo, babasahin mo yung Bible. Sabi mo, magpe-pray ka. Sabi mo, magso-soul winning ka. Sabi mo, ibabalik mo yung bawat waloob na dapat mo ibigay. Kamusta ang commitment? We need to live our life according to God's plan. Not ayon sa pangako mo kay Joey sa ako, no. I am nobody. It is your promise to God. Sabi mo, ititigil mo na yung panliligaw sa maraming babae. Sabi mo, magtatapos ka muna bago ka magkaroon ng girlfriend o ng boyfriend. Sabi mo, hindi ka na, are you following me? Pangako mo sa Diyos yan eh. When you're tempted, you need to quick to run away from the temptation, Lord. Kanya kung alam mo nang
diyan, matetem ka, huwag ka nang pumunta. Kanya naglagay na ako ng boundary, sabi ko, diyan na ako pinalo, no way, no way. Na pag may ano, I know. Temptation requires you that you should have preventative and emergency tactics. Masakit ang palo, Sean. Masakit ang palo, Steve. Okay? Nangako ka sa Diyos. Michael, nangako ka sa Diyos. Tama? Why don't you give your elementary days to God? Why don't you give your high school days to God? Why don't you give your senior high to God? Why don't you give your college days to God so that God will use you while you're still there? Minsan ka lang maging high school, minsan ka lang maging elementary school, minsan ka lang maging senior high. Bakit walang nadadala? Minsan ka lang papasok sa trabahong yan. We need to do something. Nakita ni Didit at ni Brother Sofio, lahat ng matagpuan namin doon sa Italia ay aming wiwitisan. Naglalakad kami, ito, usap tayo. May kumuha ng picture, halika, usap tayo. Ito gagawin natin. Why? I made a promise. I'm gonna win souls. How is your promise to God? Kagabi, meron kami pumunta sa bahay. Sabi ko, anong pangalan mo? Ricky. Usap tayo, Ricky. Upo ka dito. Ilang taong ka na, Ricky? 27 po. Taga saan ka? Mga Tarim, Pangasinan. Ay, madalas kami doon. Ito. May regalo sa iyo ang asawa ko, ha? Mga mangga to, ha? Mga mangga, ha? Tapos ito naman, mga ano yan. Sige, ha? Sige po. Ito manggap sa Panginoon. Anong oras yun? 1:00 ng madaling araw. Dami na nag-text. Andiyan na ho yung magsusundo sa kanya. Hindi ko sinasagot. Bahala kayo. Basta mawin kita. Sana babalik ka pagkalinggo, ha? Makasama ka namin. Kamusta yung pangako? May right? Kamusta yung pangako? Preventative tactics means that you work to keep yourself out of tempting situation. Alam mo nang matutokso kapag yan ang kasama mo. Ba't sasama pa? Matutokso kang mag-TikTok, matutusok kang, you see? Matututo kang uminom ng alak, mag-hit-hit ng kung ano-ano man. Ba't sasama pa? Dati, marangal ka magdamit, modest. Hindi labas ang cleavage mo. Ba't ngayon pati kuyukot ng puwit mo, kita na? Pag hindi binibenta, wag i-display. Unang-una, sinong bibili? Am I right? How is your promise to God? Let's focus on emergency tactics. What do we need to do when we are being tempted? Anong gagawin mo? Anong boundary? Anong sabi ng 1 Timothy 6:11? Dapat ikaw, tao ng Diyos. Tumakas ka sa mga bagay na ito. Tumakas ka. At iyong sundan yung katwiran, yung kabanalan, yung pananampalataya, yung pag-ibig, yung tinatawag na pagtitiis, yung kaamuan. Yun ang puntahan mo. Hindi na bagay sa iyo na nagkakaroon ka pa ng road rage. Hindi na bagay sa iyo yung nakikipagmurang ka pa sa kalye. Hindi na bagay sa iyo na nagsisiraan kayo. Hello? Takasan mo. Ano yung mga tinakasan mo na? Eh? With what happened to me? The magnitude of the devastating effect of what I did, I saw it. Pag sinasabi ko kanina, nag-uusap kami ng mga pastor, sabi ko, it's not worth it. Liwasan nyo na hanggat maaga. Don't play games with sin. Hindi yan dapat.
Run away from these evil things. When we feel tempted to do something self-defeating, to do something that will dishonor God, you should move out of that situation rapidly. In other words, run. Ano masabi ko kay Pastor Benny, tsaka kay Pastor Fajardo lagi? Kinakausap ko po yung mga tropa, yung mga pastor, at yung mga ibang mga member. Huwag na nating dagdagan pa yung kapigatian na itong dalawa kasi nung nagkaroon ako ng problema, itong dalawang lalong lang si Pastor Fajardo nagpapaliwanag, pati si Pastor Benny nagpapaliwanag. Enough with that. Ano sinasabi? Tuloy, may problema. Kay Pastor, dumikit si Joey yan, dumikit kasi kay Benny yan, dumikit. Sabi ko, para hindi na sila masisi, huwag na kayong gumawa. Marami nang binabati ko sa amin. Huwag na. Pag ginalingan ninyo, ang mapupuri, pastor nyo, pag pumalpa kayo, kami masisisi. Dumikit kasi kay Joey. Dumikit kasi kay Benny. Ito nangyari. Hindi ko enough. Run. Ang tanong ko sa iyo, what should you not do? Kian, Katiana, don't argue with temptation. Pag may tukso, Naldi, don't fight it. Bakit? Don't fight temptation. Why? You're going to lose. Walang nanalo sa temptation. Nung sinabi na ng Diyos kay Eva, huwag kang pumunta dyan, huwag kang lumapit, pag mong kakainin, bakit kaya pinagbawal? Kanya nung nag-post ako, kung bibigyan ka ng 30 minutes kung sinong kakausapin mo, sino? Sabi nung isa ni Tough Guy, si Eva Tadan, pangangaralan ko to, bakit nagpatukso-tukso pa? Para lahat na lang pinangaralan, siya pangaralan natin. Sabi ko, pangaralan mo? Sabi nung nanay mo, si Esther, bakit? Pangalan ko Esther. Queen Esther. O, di, sige, kausapin mo. Kung nanonood ka ng television that tempts you to lust, change the channel. Pag yung cellphone mo may pumapasok na mga pornographic thing, meron kang pinuntahan. May algorithm yan. Kaya pag napansin mo, pag meron kang pinuntahan sa Shopee, sa Lazada, lahat ng makikita mo sa wall mo, pasok doon yung tinignan mo. Bakit? Kasi binabasa nila yan. Algorithm yan. So if you struggle with alcohol, umalis ka na sa mga inuman. Okay? And by the way, lugi na lahat ang beer house. Bakit? Wala nang nagbi-beer house ngayon. O Air Force One na lang. Okay? Wala na. Wala ka na makikita yung wala na. Doon na lang sa poblasyon. One specific temptation in the Bible that you run from is the worship of idols. Pastor, save na ho kami. Wala na kaming Santa Maria, wala na kaming genere. Listen, 1 Corinthians chapter 10 verse 14. My dearly beloved, flee from idolatry. What is the worship of idols? Pastor, wala na ho kami. And by the way, tignan nyo. Baka yung may mga Buddha kayo, meron pa kayong parang hexagon na ganyan na nakaganon sa pintuan ninyo, tapos meron ka pang gumaganon-ganon na pusa, you're inviting curse. Okay? Cleanse it. Cleanse it. Okay? Anything that will dishonor God. Okay? Anything, an idol is anything that you put before God and you. Between you and God is an idol. Okay? Perhaps yung idol mo, yung wallet mo, yung relos mo, yung pinanonoodan mo sa TV. What person or thing do you idolize? Success, beauty? Mag-iipon talaga ako. Bakit ka mag-iipon? Paayos ko yung ilong ko. Mag-iipon ka para paayos ang ilong mo. Magpapaputi ako. Magpapaliposuction ako. Kahit magpalipo ka, kung isang kaldero kanin mo, hindi mawawala yan.
Kung matutulog ka na lang, nanguya ka pa. Kahit maligo ka ng glutathione, wala. What do you idolize? A favorite athlete or a sport? A certain celebrity? Social media? You see? No matter what your idols are, and no matter what your temptations are, the strategy is clear. Simple lang, run away. Don't argue, just run. Wala. Maingat na ho ako. Naging tanga pa eh. Naging tanga pa. I did not run away. And that is so costly on my part. It's not worth it. If you don't want to get stung by the bees, get away from the hive. Tanong, kamusta yung pangako mo? Following through on your promises matters. Pinangako mo, Johans, pagdating mo sa senior high, mag-church ka pa ba? Pag nasa college ka na, kusyon, mag-church ka pa ba? Ikaw, Wayne, pag tinawag ka mag-pray, magpipray ka na ba? Di ba nangako ka? O Ian, kayong dalawa. Pag nakuha nyo na yung mga pinagpipray nyo yung trabaho, kamusta pangako nyo sa Diyos? Sofio, pag nabenta na yung dapat mabenta, kamusta yung commitment mo sa Diyos? May right? JD, nangako ka. Natuwa ka, nasabi mo, may trabaho na po ako, I prayed for you. Tanong, babalik ka na naman doon? O matututo ka na? May right? Hindi ka nilikha ng Diyos, hindi ka ni-save, hindi ka pinag-aral sa GTBA na nakaupo ka lang. Dapat may ministry ka. Naintindihan mo? Aldrich, nangako ka sa Diyos. Am I right? Keep it. Keep it. So when I made a promise that I will not drink alcohol anymore, it's over. I made a promise, Lord, hindi kita sasaktan. Hindi ko na sasaktan at ipapahiya ang church mo, ang mga pastor ko, si Pastor Fajardo, Dr. Di Salva, Pastor Benny. I will not do that anymore. Kanya naglagay ako ng boundary. Bakit? Nakita ko, yung dami ng taong natutuwa pag gumagawa ko ng maganda, yun din ang dami ng taong nalungkot at naapektuhan nung gumawa ko ng katangahan. It's not worth it. When you made a promise to God, be quick about keeping it. Kamusta yung pangako mo? O Jenny, 1972 ka pinanganak. Okay? Ang kuya mo, 56 na siya. Okay? Si Bernie. Okay? Si Bernie. Dahil 60 na ako eh. Tama? Ikaw malapit ka na rin sa 50. 50 ka na. Tama? Baka ngayon ka pa bibigay. Sasapaking kita. Kung kailan ka tumanda, pati ikaw, Ate Lorel. Kung kailan. Ikaw, Ate Bioli, napapansin yung mga ano mo, pinupost mo. Ha? Nagpapaganda ka, nag-ano ka. Anong gusto mong pakita? Ha? Anong gusto mong sabihin? Ha? Ha? Paano ipapost mo na, ang ganda mo, ito ka, ito ka. Ano, bakit? Manaliligaw? Walang tigil ng kapopost. Napansin mo yon? Ha? Umayos kayo. Now, kidding aside, run away from temptation. You made a promise. It's not worth it. Hindi na dapat na bumalik ka doon sa tiniwan mong alak,
ABS-CBN yan, alak, babae, sugal. Wag na. It's not worth it. Okay? It's not worth it na makipag-away pa. Pag natitempt ka ng magalit, katulad nyo, no? Nakita ko kahapon, meron nag-road rage sa pababa. Okay? Nagitgitan lang. Binaril niya yung driver. Okay? Pero mo naka-Mercedes-Benz ka. Tapos ang utak mo, utak talangka. Eh di nahuli siya. Patawarin niyo po ako. Patawarin pa tayong tao. Kaya sabi ko sa mga pastor, iligtas na tayo ng Diyos. Ano ibig mo sabihin? Buti nung tayo'y lukot-lukot si Raulo, wala pang Facebook, wala pang CCTV. Tama? Eh kung lahat ng yun, naka-CCTV, baka nag-viral na tayo. Kanya tumino na. Opo, hindi na po. Sipin mo ilan yung ating inaway sa kalye. Tama na. And I thank God that we're already learning from it. I ask you, young people, hindi nyo uubusin ang lakas nyo sa kamunduhan. It's not worth it. Wait for God's timing. Di baling wala ka munang jowa, wala kang boyfriend o girlfriend. Stay pure. God has somebody for you. Do you hear me? God has someone for you better than what you think. Always remember, God has the best interest for you. Wait on that. Shall we all stand up, please? Father, we thank you. Pagpalain mo kami that we will learn to move quickly in keeping our promises. Tulungan mo po kami na hindi kami magmamadali. Pag meron pong mga pagkakataong kami po ay matutokso, kami tatakbo palayo. Hindi na kami makikipag-argue, hindi na kami makikipag-away, tatakbo na lang po kami. Lahat ng aming ipinangako na kami magbabasa, magpipray, magsisimba, ibabalik namin ang kaloob namin, tutuparin namin yan. Kasi gusto ka naming maluwalhati. Gusto naming makita mo na minahal ka namin at naintindihan namin yung ginawa mo pong pagpapasakit sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo inalintana na ikaw ay mahirapan, na ikaw ay mahalos bugbugin at walang kagandahan sa iyo. Panginoon, we cannot pay it back, but we can say, because of what you did to us, Lord, we will run away from temptation and we will keep our promises to you. While heads are bowed, eyes are closed. Will you come at the altar and say, Lord, help me. I want to keep my promises quickly to you. Dito sa altar. God bless you.